Napansin mo na ba bakit kaya ang mga taong itinuturing na pinili ng Diyos ay madalas dumadaan sa matitinding pagsubok, kahirapan, kalungkutan o minsan pa nga'y pag-iisa? Parang taliwas ito sa iniisip nating dapat mangyari sa mga hinirang niya, hindi ba? Pero ano kaya ang dahilan nito? Sa video na ito, susuriin natin ang mga sagot mula sa Biblia. Bakit nga ba nangyayari ito sa mga taong hinirang ng Diyos? Anong mga aral ang maaari nating matutunan mula sa kanilang mga kwento? At paano natin magagamit ang mga natutunan na ito sa sarili nating buhay? Kaya kung gusto mong maintindihan ang kahalagahan ng mga pagsubok at makita ang mas malalim na layunin nito, siguraduhing tapusin mo ang video. At habang nandito ka na rin, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga kakilala mong nangangailangan ng inspirasyon. Kapag iniisip natin ang mga pinili ng Diyos, parang mai-imagine natin na dapat masaya at magaan ang kanilang buhay. Pero ang totoo, maraming kilalang tauhan sa Biblia ang dumaan sa napakahirap na pagsubok. Tingnan natin ang ilang halimbawa. Unahin natin si Abraham. Isa siyang lalaking tinawag ng Diyos para maging ama ng maraming bansa. Pero bago niya maranasan ang mga pangakong ito, kinailangan niyang sumunod sa napakahirap na utos. Iniwan niya ang kanyang pamilya, ang lugar kung saan siya lumaki at nagpunta sa isang lupain na hindi niya kilala. Sinubok ang kanyang pananampalataya. Hindi ba't napakahirap noon? Pero dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, naging ama siya ng pananampalataya. Isipin mo na lang kung gaano kahirap ang desisyon niya sa umpisa. Sunod naman si Jose, isa siyang batang masipag at mahal ng kanyang ama, pero kinainggitan siya ng mga kapatid niya. Sa sobrang galit nila, naibenta nila si Jose bilang alipin. Parang hindi pa iyon sapat, nabilanggo pa siya sa Egypt dahil sa maling paratang. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang tapat sa Diyos. Dahil sa kanyang katapatan, ginawa siyang tagapamahala ng Egypt na naging dahilan para mailigtas niya ang kanyang pamilya at maraming tao mula sa tagutom. Hindi ba't kahanga-hanga ang naging kwento niya mula sa Genesis 37 hanggang 50? Ngayon naman, tingnan natin si Haring David. Alam nating siya ang tinawag na tao na ayon sa puso ng Diyos. Pero bago siya naging hari, napakarami niyang pinagdaanan. Pinaghahabol siya ni Haring Saul na pilitang tumakas at namuhay bilang isang takas sa matagal na panahon. Naiisip mo ba kung gaano kahirap iyon? Minsan, nakikita natin siyang nagtago sa mga kuweba, nagtitiis at naghihintay ng tamang panahon na itinakda ng Diyos. Mabasa natin ito mula sa unang Samuel 18 hanggang 24. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, nanatili siyang matatag sa pananampalataya. At syempre, hindi natin makakalimutan si Propeta Elias. Isa siyang makapangyarihang propeta na ginamit ng Diyos para magpakita ng kanyang kapangyarihan. Pero kahit ganon, naranasan niya ang matinding takot at pag-iisa. Dumating sa punto na tumakas siya sa disyerto dahil sa banta sa kanyang buhay. Nakaramdam siya ng sobrang lungkot at iniisip pa niyang wala nang halaga ang kanyang buhay. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, pinaramdam ng Diyos ang kanyang presensya sa kanya. Mababasa natin ang kwento niya sa 1 Kings 19:3-4. Makikita natin na hindi naging madali ang buhay ng mga taong ito, pero sa bawat kwento may layunin ang Diyos. Ano kaya ang ibig sabihin ng kanilang mga karanasan para sa atin? Tuklasin pa natin sa susunod na bahagi ng video. Ngayon, dumako tayo sa mahalagang tanong. Bakit nga ba madalas makaranas ng kahirapan o pag-iisa ang mga pinili ng Diyos? Hindi ba dapat sila ang pinakakomportable at masaya dahil sa kanilang espesyal na relasyon sa Diyos? Pero ayon sa Biblia, ang mga pagsubok ay may mas malalim na layunin. Narito ang 3 dahilan kung bakit nangyayari ito. Una, ang mga pagsubok ay naglalapit sa atin sa Diyos. Ginagamit niya ang mga ito para palakasin ang ating tiwala at pananampalataya. Isipin natin si Job, isa sa mga kilalang tauhan sa Biblia na nagdusa ng matindi.
Si Job ay isang matuwid at tapat na tao, pero sa kabila nito, dumaan siya sa sunod-sunod na trahedya. Nawala ang kanyang mga anak, kayamanan at pati ang kanyang kalusugan. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang matapat at hindi nawala ang kanyang pananampalataya. Sinabi niya sa Job 1:21, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pinakita niya na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, ang tunay na pananampalataya ay nananatili. At dahil sa kanyang katapatan, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya, higit pa sa kanyang inaasahan. Pangalawa, ang kahirapan at pag-iisa ay madalas na bahagi ng paghahanda ng Diyos para sa mas malaking misyon. Tingnan natin ang buhay ni Jose. Naibenta siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin at nabilanggo dahil sa maling paratang. Sa kabila ng lahat, hindi siya bumitaw sa tiwala niya sa Diyos. Sa Genesis 39:21, mababasa natin na, ngunit ang Panginoon ay sumasa kanya. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, natutunan ni Jose ang pagpapakumbaba, pagtitiis at pagtitiwala. Naging tagapamahala siya ng Egypt at naging kasangkapan para mailigtas ang kanyang pamilya at maraming tao mula sa taggutom. Kung hindi siya dumaan sa mga pagsubok, hindi siya magiging handa para sa ganitong dakilang misyon. Minsan ang hirap ay paghahanda pala para sa mas maganda. At panghuli, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok ng kanyang mga pinili para maging inspirasyon at liwanag sa iba. Isang magandang halimbawa dito ay si Apostol Pablo. Si Pablo ay naglakbay sa maraming lugar para ipalaganap ang ebanghelyo, pero sa kanyang misyon, naranasan niya ang matinding paghihirap, pagpapalo, pagkakabilanggo at muntik na siyang mamatay ng ilang beses. Sa 2 Korinto 12:10, sinabi ni Pablo, "Kaya't ako'y nalulugod sa kahinaan, sa mga pagtuya, sa mga kahirapan, sa pag-uusig, at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo, sapagkat kapag ako'y mahina, ako'y malakas." Ang mga paghihirap niya ay hindi lamang nagpapalakas sa kanyang pananampalataya, kundi nagsilbing inspirasyon para sa iba. Dahil dito maraming tao ang naniwala at lumapit sa Diyos. Makikita natin na ang mga pagsubok ay hindi parusa kundi bahagi ng mas mataas na layunin ng Diyos. Sa bawat paghihirap, may hinuhubog siya sa atin, ang ating pananampalataya, karakter at misyon. At higit sa lahat, ginagawa niya ito hindi lamang para sa atin, kundi para maging inspirasyon din tayo sa iba. Ang tanong ngayon ay, paano natin nakikita ang ating mga pagsubok? Isa ba itong dahilan para sumuko o isa itong pagkakataon para maging mas malapit sa Diyos? Alamin natin ang sagot sa susunod na bahagi. Ngayong napag-usapan na natin ang mga halimbawa at dahilan ng mga pagsubok sa buhay ng mga pinili ng Diyos, oras na para sagutin ang mas mahalagang tanong. Ano nga ba ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanilang mga kwento? Sa kabila ng kanilang mga hirap at pag-iisa, may mga napakahalagang leksyon na pwede nating isabuhay. Unang aral, sa bawat pagsubok na dinaranas natin, tandaan na hindi ito walang dahilan. May layunin ng Diyos sa bawat paghihirap na ating nararanasan. Maaaring hindi natin ito agad maintindihan, pero lahat ng bagay ay may tamang oras. Isipin na lang natin ang kwento ni Jose. Sa panahon na siya'y naibenta bilang alipin at nabilanggo, tiyak na hindi niya agad nakita ang plano ng Diyos. Pero sa huli, naging malinaw na ang lahat ng iyon ay paghahanda para sa kanyang misyon, ang mailigtas ang maraming tao sa panahon ng taggutom. Ang sabi nga sa Genesis 52, 20 ang masama na binalak laban sa akin, ginamit ng Diyos para sa kabutihan. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang mga pagsubok ay bahagi ng kanyang mas malaking plano. Pangalawa,
Ang ating pananampalataya ay sinusubok hindi para sirain tayo, kundi para palakasin tayo. Ang mga pagsubok ay parang apoy na nagpapadalisay sa ginto. Tinatanggal nito ang anumang dumi o kahinaan sa ating pananampalataya. Halimbawa na lang si Job, sa kabila ng napakaraming trahedyang dumating sa kanya, nanatili siyang tapat sa Diyos. At dahil dito, nagbunga ang kanyang pananampalataya ng masaganang pagpapala. Ang sabi sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat pagkatapos niyang mapatunayan, tatanggap siya ng korona ng buhay na ipinangako ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang mga pagsubok ay hindi lamang sakit o hirap. Ito ay daan patungo sa mas mataas na layunin at gantimpala. At panghuli, ang pag-iisa ay hindi dapat tingnan bilang sumpa. Bagkus, ito ay isang oportunidad upang lumapit tayo sa Diyos at marinig ang kanyang tinig. Balikan natin ang kwento ni Propeta Elias. Nang siya'y magtago sa disyerto, naramdaman niya ang sobrang lungkot at takot. Pero sa gitna ng kanyang pag-iisa, doon niya narinig ang tinig ng Diyos. Sa unang mga hari, 11, 12, sinabi na ang Diyos ay hindi nasa malakas na hangin o lindol, kundi sa isang banayad na tinig. Ipinapakita nito na ang pag-iisa ay isang paanyaya upang hanapin natin ang presensya ng Diyos upang mas mapalapit tayo sa Kanya. Sa huli, ang mga pagsubok at pag-iisa ay hindi mga paraan ng Diyos upang tayo'y pabayaan. Ang mga ito'y paraan niya upang hubugin tayo, palakasin ang ating pananampalataya at ilapit tayo sa Kanya. Hindi man natin agad makita ang layunin, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay may mas magandang plano na inilaan para sa atin. Kapag dumaan ka sa hirap, tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang itinuturo ng Diyos sa akin? Paano kaya ako magiging mas malapit sa Kanya? Ang sagot ay nasa kamay ng Diyos at ang Kanyang plano ay laging para sa ating kabutihan. Natapos na natin ang ating paglalakbay sa mga kwento ng mga pinili ng Diyos. Napansin natin na ang kanilang buhay ay puno ng pagsubok mula sa kahirapan hanggang sa pag-iisa. Pero hindi ito dahil sila'y pinabayaan, kundi dahil hinuhubog sila para sa mas dakilang layunin. Ang mga pagsubok ay paraan ng Diyos upang palakasin ang pananampalataya, ihanda para sa mas dakilang misyon at gawing inspirasyon sa iba. Ang kanilang mga kwento ay paalala na sa bawat hirap may plano ang Diyos para sa ating ikabubuti. Kaya ikaw, ano ang natutunan mo mula sa mga kwento nila? I-comment mo ang iyong opinyon sa ibaba. Huwag ding kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento. Sa bawat pagsubok, tandaan may plano ang Diyos. Magtiwala lang at manalig sa Kanyang layunin. Maraming salamat sa panunood at naway pagpalain ka ng Diyos.